ito ang sandaling hiningi nila ang aking patawad. Ang mga makapangyarihang tao na minsan ang umapak sa aking pagkatao sa harap ng marami. Ngunit bago dumating ang araw na yon, kailangan ko munang dumaan sa isang apoy na muntik ng sumunog sa aking kaluluwa. Magnanakaw ka, isang hampaslupang katuto na walang utang na loob. Ang matining na boses na iyon ay sumira sa marang, yang katahimikan ng mansyon sa Forbes Park, kasabay ng tunog ng nabasag na kristal sa sahig na marmol, habang ang mamahaling pulong alak ay dahan-dahang kumakalat. Isang segundo lang ang lumipas mula sa aking tahimik na pagtayo sa gilid ng bulwagan bilang isang hamak na kasambahay, hanggang sa maramdaman ko ang pag-apoy ng aking pismi mula sa sunod-sunod na malalakas na sampal. Ang pisingi ko ay nag-init at bahagyang tumagilid. Ngunit ang mga kamay ko na nakahawak sa puting apron ay nanatiling matatag. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umurong kahit isang dangkal. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi habel sa takot, kundi dahil sa labis na put na pilit kong ikinakahon sa kaibuturan ng aking dibdib. Huwag kang iiyak, Thura. Huwag sa harap nila. Huwag sa mga taong ito. Bakit ba palaging ang mga tulad nating mahihirap? Ang pinakamadaling pagbintangan kapag nawawala ang yaman ng mga mayayaman. Bakit ang hustisya sa mundong ito ay laging may presyo, habang ang katotohanan ay kailangang bayaran ng dugo at luha? Ang alaala ng aking kapatid na si Clarice ay sumagi sa aking isipan. Nagpapaalala sa dahilan kung bakit ako pumasok sa lunggok na ito ng mga buhaya, sa ilalim ng magarang pangalan ng pamilyang Villarica. Sa harap ng daan-daang bisita negosyante at politiko na dumalo sa engagement party ni Diego Villarica at Doña Valeria Montemayor, nakatayo ako ng tuwid. Si Valeria ay nakatingin sa akin na nanginginig ang mga labi sa galit, hawak-hawak ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit, habang isinisigaw sa buong bulwagan na nawawala ang kanyang pamanang diamond necklace. At ang kwintas na yon ayon sa kanyang maruming palabas ay natagpuan sa loob mismo ng bulsa ng aking apron. Isang malawak na sirkus ang itinayo nila para sa akin. Ang mga bulungan ay mabilis na kumalat tulad ng lason sa hangin. Si Marites Evangelista, ang kilalang asungot at sikat na content creator sa kapitbahayan, ay mabilis na itinaas ang kanyang cellphone, naka-livestream ang bawat luha at paghamak na ibinabato sa akin. Pinapakain ang libu-libong tagapanood ng mga kasinungalingan tungkol sa mga kasambahay na di umano ay likas na magnanakaw. Si Diego ang lalaking nakatayo ilang hakbang lamang, ang layo ay natahimik. Nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mga mata, ang bigat ng mga salitang pilit niyang nilulunok. Bilang tagapagmana ng pamilya Villarica, itinuro sa kanya na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pangalan at danggal ng angkan, kahit pa ang danggal na yon ay tinayo sa ibabaw ng mga taong inapakan. Tumingin siya sa akin at sa sandaling yon, nabasa ko sa kanyang mga mata ang takot na baka ang katotohanan ay tuluyang sumira sa kanyang mundo. Sabi niya, boses na nanginginig sa galit at pagtataka. Turaya, totoo ba ito? Sinabi mo sa aking tapat ka sa pagkatrabaho rito? Bakit mo ginawa iyon? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko silang lunukin ang sarili nilang kaba habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Valeria na bahagyang namumutla sa kabila ng kanyang galit na rehistro sa harap ng publiko. Alam ko ang ginagawa ko. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking luhang. Pilit nilang iniluwa sa maling tao. Kalmado kong tinignan si Valeria at sa isang tinig na sapat lang para marinig ng mga nasa malapit sinabi ko, kung talagang ako ang nagnakaw, Doña Valeria, bakit hindi natin tawagan ng security at ipatingin ng CCTV footage na yung mismong oras na ito? Wala naman tayong dapat itago kung malinis ang inyong konsensya, hindi ba? Nang marinig ang salitang CCTV,
Ang mukha ni Valeria ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay lumikot at ang kanina ay matapang na tindig ay biglang nanginig. Huwag kayong maniwala sa kanya Nusubukan lang niyang ilihis ang issue. Sigaw ni Valeria. Pilit na tinatakpan ng sariling kaba sa pamamagitan ng pagtaas ng boses. Naka-maintenance ang sistema ngayon. Walang kwentang tingnan ng mga kamera. Ito ang eksaktong sagot na hinihintay ko. Ang tanging taong makakapagsabi na naka-maintenance ang sistema ay ang taong mismong nag-utos o nakakaalam na pinatay ito. Ngunit bago ko pa maibato ang susunod kong hakbang para tuluyang gumuho ang kanilang kasinungalingan, isang malamig na kamay ang dumampi sa aking braso. Paglingon ko nakita ko si Manang Catalina, ang head housekeeper na nagpalaki at nag-alaga sa akin sa loob. Nang ilang buwan kong pananatili rito, ang babaeng laging nagtatanggol sa akin sa bawat sakit na ibinibigay ng mga kasamahan namin. Ngunit sa sandaling ito ang mga mata ni Catalina ay blanko walang emosyon at ang kanyang mga labi ay bumulong ng mga salitang tumusok ng diretso sa aking puso na mas malalim pa kaysa sa anumang sampal. Sabi niya boses na mahina, ngunit may diin. Huwag na mong ipilit, Thura. Wala na ang hard drive. May nag-delete na ng lahat ng kopya at hindi ang mga Villarica ang kumuha. Ang mundo sa paligid ko ay tumigil sa pag-ikot. Ang yabang at ingay ng buong bulwagan ay unti-unting napalitan ng malamig na katahimikan ng isara ko ang pinto ng aking maliit na silid sa pinakasulok ng basement ng mansyon. Dito sa apat na sulok ng simentong dingding na amoy luma at alikabok, wala ng mga matang mapanghusga, wala ng mga niting mapagpanggap. Bumagsak ang aking katawan sa gilid na makitid na higaan. Dito ko lamang pinayag ang bumagsak ang mga luhang kanina ko papinipigilan sa harap ng marami. Tahimik akong umiyak, walang hikbi, walang ingay, isang klase ng pag-iyak na sumasakal sa lalamunan at nag-iiwan ng kirot sa dibdib. Kinuha ko mula sa ilalim ng unan ang lumang pilak na krus na kwintas na iniwan ni Clarice, ang aking nakababatang kapatid na nawala ng buhay dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga taong tulad ng mga Villarica. Hinigpitan ko ang hawak dito hanggang sa bumao ng bakal sa aking balat. Hindi ako natalo ngayong gabi. Sinabi ko sa aking sarili sa gitna ng pag-iisa. Simula pa lamang ito ng kanilang bangungot. Ilang sandali pa isang marahang katok ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakaupo sa dilim habang tinititigan ang pinto. Tura, please buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka pa. Ang boses ni Diego mula sa kabilang panig may halong pag-aalinlangan at pagod. Let's talk. Gusto kong malaman ang totoo sa likod ng mga paratang na ito. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang mga bakas ng luha sa aking pisngi at iniabot ang pihitan para buksan ang pinto ng bahagya. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kalahati ng aking mukha, sapat para makita ang pag-aalala sa mga mata ng tagapagmana ng pamilya Villarica. Sabi niya boses na nanginginig at pilit binababaan. Bakit hindi ka lumaban kanina? Bakit hinayaan mo lang si Valeria na saktan ka at palabasin na magnanakaw ka sa harap ng mga bisita? If you just explained... Pinutol ko ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng isang malamig at matalim na ngiti. Ang mga mata ko ay tuwid na tumingin sa kanyang mga mata. Explain what Senyorito Diego, sambit ko ang boses ko, ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Na ang pamilyang pinagsisilbihan mo ay isang malaking sindikato na nagtatago sa likod ng mga donasyon at kawanggawa. Na ang babaeng pinili mong pakasalan ay handang pumatay ng danggal ng iba para lang maitago ang sarili niyang dumi. Anong ipapaliwanag ko sa isang tulad mo na bulag sa katotohanan dahil ang pangalan ng angkan niyo ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng iba?
Natigilan si Diego. Parang sinampal siya ng sarili niyang konsensya. Nais sana niya magsalita, iangat ang kanyang kamay para humingi ng paliwanag. Ngunit alam niyang wala siyang maisasagot na magtatanggol sa kanyang ama at kay Valeria. Hindi ko alam ang lahat ng sinasabi mo, Thura. Ang mahinang tugon niya, ang kanyang tinig ay parang basag na salamin. Pero sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito. I will find out the truth. Huli na ang lahat para sa paghahanap ng totoo, Diego. Sabi ko bago ko tuluyang isinara ang pinto sa kanyang muka. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa labas bago tuluyang humakbang palayo ang mga yabag na kanyang sapatos. Nanatili akong nakatayo sa likod ng sarado kong pinto, nakikinig sa unti-unting pagkawala ng kanyang mga hakbang sa tahimik na pasilyo. Kinaumagahan, habang abala ako sa pagwawalis sa madilim na pasilyo ng basement, bago pa man magising ang buong kabahayan, may napansin akong isang maliit na piraso ng papel na nakasiksik sa gilid ng pader malapit sa aking pintuan. Lukot na lukot ito at may bahid ng tuyong dugo sa gilid. Nang dahan-dahan ko itong binuksan sa ilalim ng sinag ng araw, mula sa maliit na bintana, nanigas ang aking mga daliri. Isang hanay ng mga numero ng bank account sa Switzerland ang nakasulat doon. Kasama ang pamilya na lagda ng taong nagmamay-ari ng mansyong ito, si Don Teodoro Villarica. Isang ebidensya na naiwan sa gitna ng kadiliman. At alam ko na ang susunod kong hakbang. Hawak ko ang maliit na papel na duguan, ngunit alam kong hindi sapat ang mga numerong ito kung wala ang kabuwang record ng mga transaksyon ng mga Villarica. Kailangan kong mahanap ang ebidensya. At ang tanging tao na nakakaalam kung nasaan ang nawawalang hard drive ay ang babaeng itinuring kong pamilya sa loob ng mansyong ito, si Manang Catalina. Gabi na nang dahan-dahan akong pumasok sa silid ng head housekeeper habang ang buong mansyon ay nakalubog sa tahimik na kadiliman. Bahagyang nakabukas ang bintana at ang amoy ng lumang langis at mga herbal na gamot ay nanalukpot sa hangin. Hinanap ng aking mga kamay ang itaas na bahagi ng kanyang lumang cabinet ng gamot. Sa likod ng mga bote ng liniment at lumang reseta, may naramdaman ng aking mga daliri isang maliit na bagay na nakabalot sa isang malinis na panyo. Inalis ko ang panyo. Ang kulay itim na external hard drive mula sa security room. Hindi mo man lang ba gagamitin ng ilaw para mas malinaw mong makita ang hinahanap mo? Bumilis ang tibok ng aking dibdib sa malamig na boses na yon mula sa pinto. Paglingon ko nakatayo si Manang Catalina sa gitna ng dilim nakakrus ang mga braso at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat. Tiningnan ko siya ng tuwid sa mga mata habang itinataas ang hard drive. Sabi ko boses na nang ininig sa matinding paggabi ko. Bakit manang bakit? Ikaw pa! Ikaw lang ang tanging taong pinagkatiwalaan ko rito. Ikaw ang nagtanggol sa akin kapag minamaliit ako ng mga Villarica. Bakit mo tinago ang hard drive na ito? Dahan-dahang lumapit si Catalina. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng lumang karpet. Huminto siya ilang pulgada mula sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang panlalamig sa kanyang mga mata na dating puno ng pagmamahal. Sabi niya ang boses ay pilit binababaan. Ngunit puno ng diin, ginawa ko ito para iligtas ang buhay mo, Thura. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba matatalo mo si Don Teodoro gamit lang ang ilang file sa hard drive na yan? Hindi mo kilala kung gaano kademonyo ang pamilyang ito. Kapag nalaman nilang hawak mo ang mga ebidensyang yan, hindi lang trabaho mo. Ang mawawala sa'yo, ipapapatay ka nila at itatapon sa kangkungan na walang nakakaalam. O baka naman ginagawa mo ito para sa sarili mong interes? Ang ganti kong tanong hindi nagpapatinag sa kanyang mga banta.
Sinabi mo sa akin nung unang araw ko rito na utang na loob mo sa kanila ang buhay mo. Pero ngayon nakikita ko na hindi pala proteksyon ang ibinibigay mo sa akin, kundi pagtatakip sa kanila. Isang malalim na paghinga ang inilabas ni Catalina. Mula sa bulsa ng kanyang apron, naglabas siya ng isang maliit na piraso ng papel na kulay asul. Inabot niya ito sa akin. Isang one-way bus ticket patungong Bicol. Sabi niya boses na malamig at walang halong pag-aalinlangan, umalis ka na habang may oras ka pa tura. Sakyan mo ang bus na yan bukas ng madaling araw, huwag ka nang babalik sa Manila, umalis ka na, bago ka tuluyang ibaon ng pamilyang ito. Tinitigan ko ang kulay asul na papel sa aking kamay. Dahan-dahan ko itong pinalupot at ginipit sa loob ng aking palad hanggang sa maging lukot na piraso. Ang sakit ng pagkakakanulo mula sa taong itinuring kong ina sa mansyong ito ay mas matindi pa kaysa sa sampal ni Valeria kanina. Hindi ko ginamit ang tiket na ibinigay ni Catalina. Hindi ako tumakbo, sapagkat ang pagtakbo ay pag-amin sa isang kasala nang kailanman ay hindi ko ginawa. Kinaumagahan, bago pa man makapagsimula ang araw sa Forbes Park, ang tahimik na kalsada sa labas ng mansyon ay napuno ng pagdating ng dalawang sasakyan ng pulis na may nagliliwanag na pulang ilaw sa itaas. Lumabas ako mula sa pintuan ng mga kasambahay habang nakapang-uniforme pa rin, lalong tumuwid ang aking tindig nang makita ko si Valeria na nakatayo sa tabi ng isang opisyal ng pulis. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sabi ng pulis boses na malakas at formal. Turaya Santillan, inirereklamo ka ng pagnanakaw ng mga mamahaling antigong alahas at koleksyon mula sa Karatig Mansyon. May warrant of arrest kami para sa'yo. Bago pa man ako makapagsalita, lumapit si Marites Evangelista ang kapitbahay na mahilig sa iskandalo. Hawak ang kanyang cellphone na nakatutok sa aking muka. Ayan na nga mga kapitbahay. Ang pabulaklak na sigaw ni Marites habang nagre-record sa kanyang live stream. Tingnan niyo ang mukha ng magnanakaw ito. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag basta-basta. Magtitiwala sa mga kasambahay. Ang akala mo ay mabait, yun pala ay lason sa loob ng tahanan. Ang mga tao sa paligid, ang mga kapitbahay, ang iba pang kasambahay, at ang mga naglalakad sa kalsada ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat salita ni Marites ay tulad ng putik na ibinabato sa aking muka. Pilit na dumudungis sa pang-alang iningatan ng aking pamilya sa mahabang panahon. Pinalibutan ako ng dalawang pulis at pinalagyan ng bakal na handcuffs ang aking mga pulso. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking balat. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit hindi ako yumuko. Tiningnan ko ng tuwid si Valeria, saka ako tumingin sa kamera ni Marites na patuloy na nagre-record. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak. Ang aking katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa lahat ng kanilang mga sigaw at akizasyon. Nakita ko ang bahagyang pagkabawas ng ngiti ni Valeria nang maramdaman niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Habang itinutulak ako ng pulis patungo sa pintuan ng sasakyan, dumaan ang kamera ni Marites sa likod ng pulis. Siya, sa gitna ng live stream at sa mismong harap ng aking mga mata, nakita ko ang isang itim na luxury SUV na nakaparada sa ilalim ng puno. Nakatayo sa tabi nito ang isang lalaking nakabarong, si Ati Santos ang personal na abogado at kanang kamay ni Don Teodoro Villarica. Nakikipag-usap siya sa punong opisyal ng pulis, siya habang mabilis na iniaabot ang isang makinang na brown envelope. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo si Diego, hawak ang kanyang cellphone. Nakikita ko ang kanyang muka habang pinapanood ang live stream habang nakatingin din sa akin. At sa sandaling lumitaw ang mukha ni Ate Santos sa screen ng kanyang telpo, habang nag-aabot ng sobre sa pulis, naramdaman ko ang matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang pagkahulog ng kanyang huling tiwala sa sarili niyang ama.
Ang malamig na semento ng selda ang naging hihigan ko sa unang gabi ng aking pagkakaaresto. Sa loob ng makitid na kwartong ito na may amoy ng kalawang at amag, walang karangyaan ng Forbes Park. Ngunit dito ay mas malaya ang aking paghinga kaysa sa loob ng mansyon ng mga Villarica. Gitna na ng gabi nang lumapit ang isang may edad na pulis sa aking selda. Walang gaanong ingay sa kanyang mga hakbang habang inilalapag niya sa ibabaw ng maliit na mesa sa labas ng rehas ang isang makapal na kumot at isang maliit na plastic container na naglalaman ng mainit na sopas at gamot. Sabi ng pulis, boses na mahina at tila umiiwas na marinig ng iba. May nag-iwan ito sa counter kanina bago magpalit ng shift. Isang matandang babae na nakabalot ang ulo ng baret. Sabi niya siguraduhin ko daw na hindi ka giginawin dito at makakain ka ng maayos. Tinitigan ko ang kumot. Pamilyar sa akin ang amoy niyon, ang amoy ng mga herbal na halaman na ginagamit ni Manang Catalina. Sa kabila ng kanyang pagtataksil at sa kabila ng pagkuha niya sa hard drive para sa sarili niyang plano, may bahagi pa rin sa kanya na hindi kayang tiisin ang aking kalagayan. Ang pagiging tao niya ay lumabas sa gitna ng kanyang sariling kadiliman. Kinaumagahan na putol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pag-ikot ng susi sa bakal na pinto ng receiving area. Lumitaw si Diego. Ang kanyang mga mata ay puyat gulo-gulo, ang buhok at nakabukas ang dalawang pindot ng kanyang polo shirt. Humawak siya sa bakal na rehas ng aking selda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sabi niya boses na basag at puno ng pagsisisi. Tura, I'm so sorry. Nakita ko ang live stream kanina. Nakita ko si Ate Santos. Tama ka, nagsinungaling sa akin si Papa. All this time, kinokontrol niya ang lahat. Tumayo ako mula sa semento at humakbang ng marahan lapit sa rehas. Ngunit, nanatili ako may 2 hakbang na distansya mula sa kanya. Naparito ka ba para humingi ng tawad para sa ama mo, Diego? Malamig kong tanong. Naparito ako para ilabas ka. Mabilis niyang sagot, habang naglalabas ng isang envelope mula sa kanyang bag. Dala ko ang pera para sa piyansa mo. I paid the court. Makakalabas ka na ngayon din. Hayaan mong tulungan kita? Please? Tiningnan ko ang envelope sa kanyang kamay. Saka ko inangat ang aking tingin sa kanyang muka. Sabi ko, ang boses ay kalmado. Ngunit may pader ng dignidad na hindi kayang tibagin ng kahit anong dami ng salapi. Hindi ko kailangan ng pera ng pamilya Villarica para bilhin ang aking kalayaan, Diego. Kapag tinanggap ko ang piyansa mo, gagamitin yon ng ama mo at ni Valeria para sabihing binayaran ko ang aking kasalanan sa pamamagitan ng utang na loob sa inyo. Mas gusto kong matulog sa malamig na sementong ito, nang may malinis na danggal, kaysa makalabas sa tulong ng taong ang pamilya ay ang mismong nagkulong sa akin. Thera, please, huwag kang maging matigas ang ulo. Pakiusap niya ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. Hindi mo kayang mag-isa rito. Kaya ko, Diego. Dahil hindi tulad mo, wala akong kinakatakutang katotohanan. Huling wika ko bago ako tumalikod at muling umupo sa gilid ng higaan. Nakatayo si Diego sa labas ng rehas, sa loob ng ilang minutong tulala hanggang sa pilit siyang pinalabas ng bantay na pulis. Bumalik ang katahimikan sa selda. Ngunit hindi lumipas ang kalahating oras, narinig ko muli ang tunog ng bakal na pinto. Ang may edad na pulis kanina ay mabilis na lumapit sa aking selda. Hawak ang malaking susing bakal at isang set ng mga papel. Binuksan niya ang rehas at tumingin sa akin na may halong pagtataka. Gumatol ang boses ng pulis habang bumubulong sa aking tainga. Lalabas ka na, Tura. May nagbayad na ng piyansa mo at hindi si Diego Villarica. Lumabas ako ng presinto
habang ang sinag ng hapon ay nag-iiwan ng mahabang anino sa aking mga hakbang. Tiningnan ko ang papel ng aking bail bago ako umalis. Walang pangalan ng tao ang nakalagay, kundi ang pangalan ng isang maliit na charitable foundation. Ngunit ang kakaibang kurbada ng lagda sa ibaba ay pamilyar sa akin ang mismong penmanship ni Manang Catalina sa tuwing naglilista siya ng mga supply sa kusina ng mansyon. Hindi ako umuwi sa mansyon. Sa halip sinundan ko ang mga bakas ni Catalina. Alam ko kung saan siya pumupunta tuwing huling Biyernes ng buwan. Nakarating ako sa lumang sementeryo publiko sa gilid ng lungsod. Ang amoy ng tuyong damo kandila at lumang semento ay bumalot sa hangin habang naglalakad ako sa pagitan ng mga makikitid na daanan sa gitna ng mga puntod. Sa pinakadulong bahagi sa ilalim ng isang malaking punong akasya, nakita ko si Catalina. Nakaluhod siya sa harap ng isang simpleng sementadong lapida na walang gaanong palamuti. Nakalagay sa lapida, Elena Rosales, 1950-2015. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga hakbang ay lumika ng mahinang tunog sa tuyong dahon. Sabi ko ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng matinding pagtataka. Inakala ko na ang piyansa ko ay nagmula sa isang taong gustong magtanggol sa akin sa batas. Pero ikaw ang nagbayad nito, hindi ba Manang Catalina? Hindi agad gumalaw si Catalina. Inayos muna niya ang maliit na kandilang puti sa ibabaw ng lapita bago siya dahan-dahang tumayo. Paglingon niya sa akin, wala na ang simpleng mukha ng isang matandang kasambahay na laging nakayuko at nakangiti sa mga Villarica. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng may mga matang matigas pa sa bato, puno ng galit na matagal nang inipon sa loob ng maraming dekada. Sabi niya boses na malamig at walang katiting na takot. Ako nga, Thura. Dahil kung mananatili ka sa loob ng selda, hindi matutuloy ang larong. Matagal ko nang itinayo. Laro? Ang ganti kong tanong habang lumalapik pa ng 2 hakbang. Tinawag mong laro ang buhay ko? Ang pagkakulong ko? Ang pagkasirang pangalan ko? Dahil sa mga kasinungalingan ni Valeria at ng pamilyang iyon. Bahagyang ngumiti si Catalina, isagniti na walang halong saya, kundi purong kapaitan. Sabi niya ang kanyang tinig ay naglalabas ng bawat patak ng lason sa kanyang puso. Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo kung bakit ako nanatili sa mansyong iyon ng 30 taon? Kung bakit ko tinitiis ang bawat mura at pagtrato sa akin na parang hayop ng pamilyang Villarica? Tumingin siya sa lapida ng kanyang ina at sa sandaling iyon nakita ko ang pagtaas ng kanyang balikat sa tindi ng emosyon. Ang babaeng nakalibing dito sa ibabaw ng maruming sementong ito ay si Elena Rosales, ang ina ko. Ang dating punong cook ng mga Villarica bago ka pa isilang. Ang patuloy niya habang ang kanyang boses ay nagiging paos sa galit. Pinagsamantalahan siya ni Don Teodoro. Naging kasintahan niya sa dilim. At nang mabuntis si Ina sa akin, itinapon siya ni Teodoro na parang basahan sa kalsada para lamang mapanatili ang malinis na pangalan ng kanyang pamilya at makasal sa isang mayayamang babae. Namatay ang ina ko sa gutom at sakit sa lugar na ito habang ang pamilya Villarica ay nagpapasarap sa Forbes Park. Natigilan ako. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle na pilit kong binubuo ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan. Kaya ka pumasok sa mansyon, ang pabulong kong wika. Ikaw ang anak niya sa labas. Ako ang dugo at laman ng demonyong iyon na tinatanggihan niyang kilalanin. Ang sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay umalingaw, naw sa tahimik na sementeryo. Pumasok ako sa mansyon para lang sa isang bagay ang sira inang pamilya Villarica mula sa loob. Ang kumuha sa hard drive ay hindi para iligtas ka, Thura. Kinuha ko yon para ma-blackmail ko si Teodoro at makuha ko ang pondo ng pamilya.
At ang pasok mo bilang katulong isang napakagandang oportunidad, ginamit ko ang galit mo at ang investigasyon mo para pagsabungin kayong dalawa ni Teodoro hanggang sa tuluyan kayong magkasira. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Ang babaeng itinuring kong tanggulan, ang tanging taong akala ko ay may busilak na puso sa bahay na yon, ay ginamit lang pala ako bilang pain sa sarili niyang paghihigante. Sabi ko, boses na nanginginig sa pot. Ginamit mo ako? Ginawa mo akong kasangkapan sa sarili mong galit. Humarap sa akin si Catalina at ang kanyang boses ay sumabog sa gitna ng hangin. Sabi niya kasabay ng isang napakapait na halahak. Akala mo ba ikaw lang ang may gustong mamatay ang pamilyang ito? Ako ang unang biktima nila. At gagawin ko ang lahat, kahit ang itapon ka sa apoy, para lang makitang lumuluhod si Teodoro sa harap ng lapida ng ina ko. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, habang ang malamig na hangin ng hapon ay dumadaang humahaginit sa pagitan ng mga gray na puntod ng sementeryo. Sa kabila ng matinding galit at pagkakakanulo na maramdaman ko kay Catalina, isa lang ang malinaw sa aming dalawa. Pareho naming gustong magbayad ang pamilya Villarica. Siya para sa kanyang inang, binaboy at itinapon ako para sa katarungang ipinagkait sa aking kapatid na si Clarice. Sabi ko sa kanya habang nakatayo kami sa gitna ng malamig na sementeryo. Magkaiba ang katarungan sa paghihiganti, Catalina. Kung gagamitin mo ang mga ebidensyang yan para lang magpayaman at magtago sa dilim, mas masahol ka pa kay Teodoro. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang moralidad mo kapag nagsimula ng gumalaw ang mga Villarica. Ang malamig na sagot ni Catalina bago kami naghiwalay ng landas. Dahil sa tulong ng abogado ng aking dating unit na kumikilos sa dilim, nakabalik ako sa mansyon habang nakapendang ang kaso. Gusto ni Don Teodoro na manatili ako sa ilalim ng kanyang paningin upang masubaybayan ang bawat galaw ko. At yun din ang kailangan ko. Nang gabing iyon, napilitan akong magsilbi sa isang tensyonadong hapunan sa grand dining room. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesang gawa sa mamahaling kahoy si Don Teodoro habang nasa tabi niya si Valeria. Si Diego naman ay nakaupo sa kabilang dulo, nakatitig lamang sa kanyang plato, hindi man lang humahawak ng kubyertos. Ang amoy ng mamahaling pagkain ay hindi nakapagtakip sa suffocating na amoy ng galit at kasinungalingan sa loob ng silid. Binasag ni Diego ang katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang nakatitig sa kanyang ama. Sabi niya, "Papa, answer me honestly. Nakita ko si Ate Santos sa livestream ni Marites kanina. Siya ang nag-abot ng sobre sa pulis para ipakulong si Thura. Was it on your orders?" Bahagyang inilapag ni Don Teodoro ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit anong pagkagulat. "Diego, inihahanda kita para mamuno sa pamilyang ito." Ang malamig na sagot no matanda. Ang isang mabuting pinuno ay marunong magbura ng anumang banta sa karangalan ng kanyang angkan. Karangalan, ang sigaw ni Diego habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan, nagdulot ng malakas na tunog ng pag-urong ng kahoy na upuan sa marmol na sahig. Pagnanahaw sa pera ng bayan at pagpapakulong sa walang kasala ng katulong ang tinatawag mong karangalan. "You manipulated me. Ginawa mo akong tanga." Sa isang mabilis na galaw, tumayo si Don Teodoro. Ang lakas ng kanyang palad ay malakas na dumapo sa pisngi ng kanyang sariling anak. Umikot ang mukha ni Diego sa lakas ng tama at bumagsak ang ilang patak ng tubig mula sa baso sa hapag. Natigilan si Valeria. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuan ng kusina. Hindi gumagalaw, hawak ang silver tray sa aking mga kamay. Sabi ni Don Teodoro, ang boses ay parang ugong ng kulog na may halong lason.
Huwag mong makakalimutan kung kanino nanggaling ang bawat patak ng dugo't pawis na nagpakain sa'yo. Pamilya at honor ang itinayo ko sa loob ng 30 taon. Kung kinakailangan pumatay ako ng libu-libong tulad ng katulong na yan para protektahan ang pangalan mo, gagawin ko. Hindi na nakapagsalita si Diego. Tiningnan niya ang kanyang ama ng may matinding pagkabigo at galit bago mabilis na tumalikod at patakbong umakyat sa hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Bumagsak muli ang katahimikan sa hapagkainan. Dahan-dahang umupo si Don Teodoro, inayos ang kanyang suit at tumingin kay Valeria na nakatitig sa kanya ng may halong takot at paghangad ng pag-apruba. Inilapit ni Don Teodoro laang kanyang muka kay Valeria at bumulong sa isang tinig na punong-puno ng pagiging demonyo. Sabi niya, "Gawin mo ang lahat para hindi makapagsalita ang katulong na yun. Kahit anong paraan, Valeria. Siguraduhin mong hindi na siya makakahinga sa bayang ito." Dahan-dahang tumangmu si Valeria at ang kanyang tanad na tingin ay bumaling sa malaking portrait ng pamilya Villarica na nakabitin sa pader. Hindi nag-atubili si Valeria sa pagsunod sa utos ni Don Teodoro. Ngunit sa halip na gumamit ng dahas sa dilim, pinili niyang gamitin ang pinakamalaking sandata ng mga mayayaman, ang media at ang pampublikong opinyon. Kinaumagahan na puno ang kalsada sa labas ng mansyon ng mga reporter camera crew at mga sasakyan ng iba't ibang broadcast network. Nag-organisa si Valeria ng isang biglaang press conference bago pa man makabangon ang lungsod. Sa tabi niya ay nakatayo si Marites na masiglang nagpapatakbo ng kanyang live stream para sa libu-libong manonood sa internet. Hawak ni Valeria ang isang opisyal na envelope mula sa isang kilalang laboratorio. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at pighati, isang napakahusay na pag-arte sa harap ng publiko. Sabi ni Valeria sa harap ng mga mikropono boses na nanginginig at tila maiiyak, "Naparito ako ngayong araw para ibunyag ang katotohanan. Si Turaya Santillan, ang katulong na pumasok sa aming tahanan at nag-akusa sa pamilya Villarica, ay hindi isang simpleng biktima." Binuksan niya ang envelope at inilabas ang isang papel na may mga marka ng DNA testing. Lumalabas sa DNA result na ito na si Thuraya ay anak sa labas ni Don Teodoro Villarica. Ang patuloy ni Valeria habang nagkakagulo ang mga reporter. Pumasok siya sa mansyon gamit ang maling pagkatao para sirain ang aming pamilya, para maghasik ng kaguluhan, at para agawin ang pamanang hindi sa kanya ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa ingit at galit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Diego na mabilis na bumaba mula sa kanyang kotse. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang ibinigay sa kanyang kopya ng papel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa akin mula sa mala at ang kanyang boses ay tila nawala. Habang hawak ang papel na nagpapakita na di umano ay magkapatid kami sa ama. Ang buong lipunan ay handa na ulit akong parusahan at husgahan batay sa panibagong kasinungalingang ito. Ngunit hindi ako tumakbo. Hindi ako nagtago sa lilim ng takot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng press conference. Ang daan ay nahati habang ang mga kamera ay mabilis na humarap sa akin. Wala akong suot na alahas, wala akong mamahaling damit. Ngunit ang aking lakad ay mas matatag kaysa sa kahit sinong taong nakatayo sa harap ng mansyon. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang isang makapal na birding folder, ang mga kopya ng pampublikong audit at bank transactions na ipinadala sa akin ng aking abogado kaninang madaling araw. Huminto ako 3 hakbang mula kay Valeria. Tinitigan ko siya ng tuwid sa kanyang mga mata, hanggang sa huminto ang kanyang pag-arte at mapalitan ng kaba ang kanyang muka. Sabi ko, ang aking boses ay umalingaw. Nangaw ng malinaw sa bawat mikropono ng media.
Kung kapatid ko si Diego Doña Valeria, bakit may hawak akong papel na magpapatunay na ikaw at ang ama mo ang nagnakaw sa pera ng bayan? Natigilan ang buong daigdig sa paligid namin. Ang berdeng folder sa aking kamay ay naging sanhi ng mabilis na pagpapawis ng noo ni Valeria, habang ang kanyang mukha ay tuluyang namutla. Ang pahayag ko sa harap ng media ay lumika ng isang malaking bitak sa pader ng mga Villarica at Montemayor. Habang nanggagalaiti ang mga reporter sa labas sa paghahanap ng karagdagang sagot, pumasok ako sa loob ng mansyon gamit ang lumang daanan ng mga kasambahay sa likod ng kusina. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Don Teodoro, narinig ko ang pamilyar na boses ng isang babaeng umiiyak mula sa kalahating nakabukas na pinto ng library. Si Valeria. Nakatayo siya sa harap ng kanyang sariling ama, si Senator Montemayor, nakauwi lang mula sa isang mahalagang pagtitipon. Wala na ang mamahaling pag-arte ng aristokratang dalaga. Nakaluhod si Valeria sa sahig, nakahawak sa binti ng kanyang ama, habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Sabi ni Valeria, boses na basag at puno ng matinding takot. Papa, please, tumigil na tayo. May hawak si Thura ng mga papel tungkol sa Yolanda Relief Fund. Kapag nalaman ng publiko na ginamit natin ang pera ng mga biktima ng bagyo para lang bayaran ang mga utang ng pamilya natin sa kulungan, ang bagsak natin. Ayoko na magsinungaling, Papa. Ayoko na maging demonyo para lang sa pangalan natin. Ngunit itinulak lamang siya ng kanyang ama gamit ang paa nito. Tumahimik ka, Valeria. Ang malamig na ganti ng senador. Ginawa ko ang lahat ng ito para hindi tayo maghirap. Kung kailangang ibaon mo ang katulong na iyon sa lupa, gagawin mo. Sa sandaling iyon nakita ko ang katotohanan sa likod ng kasamaan ni Valeria. Hindi siya isang halimaw mula sa kapanganakan. Isa lamang siyang taong pinalaki sa takot na mawalan ng karangyaan at handang gumawa ng anumang kasamaan para lang hindi itapon ang sarili niyang pamilya. Umiwas ako ng tingin at mabilis na naglakad patungo sa silid aklata ni Don Teodoro. Alam ko na ngayon kung nasaan ang pinakamahalagang ebidensya. Ginamit ko ang susi na ibinigay sa akin ni Catalina bago kami maghiwalay sa sementeryo. Mabilis kong nabuksan ang nakatagong vault sa likod ng malaking painting. Sa loob niyo nakalapag ang isang kulay itim na binder, ang orihinal na audited financial statement ng Yolanda Relief Disaster Fund, kung saan nakatala ang milyon-milyong pisong inilipat ni Don Teodoro at Senator Montemayor sa kanilang mga offshore bank account sa Switzerland. Ito ang ebidensya na pumatay sa aking kapatid na si Clarice. Ang kapabayaan at kasakiman na nag-iwan sa libu-libong Pilipino sa gitna ng baha at gutom. Hinigpitan ko ang hawak sa binder. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis habang ang luha ng galit ay nanaluktot sa aking mga mata. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa pintuan, biglang bumukas ang malaking ilaw sa kisame ng silid. Nakatayo sa pintuan si Don Teodoro. Ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato, walang kahit anong emosyon. At sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang kumikinang napilak na revolver na nakatutok ng diretsyo sa aking dibdib. Narinig ko ang marahang tunog ng pag-ikot ng silindro ng baril at ang mechanical na pagkasa ng bala sa loob ng tahimik na silid. Sabi ni Don Teodoro ang boses ay parang galing sa hukay. Hanggang dito na lang ang lakbay mo, Thura. Nanigas ang buong katawan ko sa harap ng pilak na revolver ni Don Teodoro. Sa kabila ng malamig na bakal na nakatutok sa aking dibdib, hindi ako pumikit. Tinitigan ko ang mga mata ng matandang nawala na ng anumang bakas ng pagiging tao. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang daliri sa gatil, yung isang mabilis na anino ang pumasok sa pagitan naming dalawa. Si Diego. Tumayo siya sa mismong harap ng Hong Sung. Itinatakpan ng aking katawan sa kanyang ama.
Ang kanyang mga braso ay nakadikit sa gilid, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas baba. Sabi ni Diego, ang boses ay sumasabog sa matinding galit at pagmamakaawa. Babarilin mo ba siya, Papa? Barilin mo na rin ako. Subukan mong patayin ang taong naglalantad sa mga kasalanan mo. I will not let you murder anyone else para lang sa peking karangalan ng pamilyang ito. Nanginig ang mga kamay ni Don Teodoro. Ang pilak na revolver sa kanyang hawak ay dahan-dahang bumaba habang nakatitig sa sarili niyang anak na handang mamatay para sa katarungan. Diego, lumayo ka dyan? Ang mahinang pakiusap ng matanda, ngunit hindi gumalaw si Diego. Habang natutulala ang matanda sa sarili niyang anak, hinawakan ni Diego ang aking kamay. At mabilis akong hinila palabas ng silid-aklatan patungo sa pintuan sa likod ng mansyon. Hawak ko ng mahigpit ang itim na binder ng Yolanda Relief Fund. Matapos ang aming pagtakas, nalaman ko mula sa isang matandang kasambahay na pumunta si Don Teodoro sa kanyang pribadong kwarto ng panalangin sa 3 palapag. Sa loob ng madilim na kwartong iyon, binuksan ng matanda ang isang nakatagong kahoy na kahon at inilabas ang isang lumang nobena at dasalan na may pangalang Elena Rosales. Nakaluhod ang makapangyarihang Don Teodoro sa gitna ng kadiliman, umiiyak ng walang tunog habang nakayakap sa di matagpuang alaala ng tanging babaeng tunay niyang minahal, ngunit itinapon niya dahil sa inggit at takot sa lipunan. Samantala, dinala ako ng aking mga paa sa isang lumang simbahan sa Quiapo. Sa loob ng tahimik at sagradong gusali, naupo ako sa kahoy na upuan at nagtulos ng isang puting kandila sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Inilagay ko ang larawan ni Clarice sa tabi ng kandila. Pumikit ako at nanalangin. Hindi para humingi ng paghihigan, kundi para humingi ng lakas na tapusin ang laban na ito ng may malinis na puso at walang halong poot. Sabi ko sa aking sarili, Clarice, para sa iyo ito. Para sa lahat ng taong walang boses na pinagsamantalahan ng mga makapangyarihan. Habang nakatitig ako sa liwanag ng apoy, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telpo na sa aking bulsa. Sinuot ko ang earpiece at sinagot ang tawag. Boses yon ni Ate Mendoza, ang isa sa 3 independent lawyers na pinagkatiwalaan ko ng mga kopya ng ebidensya simula pa noong unang araw ko sa Forbes Park. Sabi ng abogado, ang boses ay formal at puno ng kasiguraduhan. Handa na ang lahat para sa bukostura. Naipasa na natin ang mga dokumento sa Blue Ribbon Committee at sa Ombudsman. Wala nang dila na makakapagtangi sa katotohanan. Isang mahinang pag-ihip ng hangin mula sa bukas na pintuan ng simbahan, ang dumaan at sa isang kurap ang liwanag ng kandila sa aking harap, ay tuluyang namatay sa gitna ng katahimikan. Ito ang araw ng paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng makabagong hotel sa Makati ay puno ng daan-daang kodong, negosyante, senador at mga mamamahayag. Nakatayo sa gitna ng entablado si Don Teodoro Villarica, katabi si Valeria at si Senator Montemayor. Nakasmile si Don Teodoro sa harap ng mga kamera. Inaanunsyo ang pag-alis kay Diego sa lupon ng mga direktor at ang pagpapatuloy ng kanilang milyon-milyong proyekto. Sabi ni Don Teodoro sa mikropono, boses na puno ng pagmamayabang. Ang aming pamilya ay muling napatunay ang malinis. Ang kasambahay na nagsubok sumira sa aming pangalan ay hinaharap na ang nararapat na parusa sa ilalim ng batas. Hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng mga graph ng kita ng kumpanya ay biglang nagbago ng kulay. Nagdilim ang screen at dahan-dahang lumabas ang isang audio recording. Boses ni Don Teodoro ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan malinaw at walang bawas.
Gawin mo ang lahat para hindi makapagsalita ang katulong na iyon. Kahit anong paraan, Valeria. Nagkabit-kabit ang mga hiyawan at bulungan ng daan-daang tao. Lumabas sa screen ang libu-libong dokumento, mga bank statement mula sa Switzerland, mga resibo ng bribe payments kay Atty. Santos, at ang audited report ng Yolanda Disaster Relief Fund kung saan nakatala ang 2 bilyong pisong nawawala na dinala sa mga personal na account ni na Don Teodoro at Senator Montemayor. At sa pinakailalim ng screen, lumabas ang mga resibo ng bank transfer mula kay Valeria patungo sa personal account ni Marites Evangelista para sa paggawa ng mga peking balita at paninirang puri laban sa mga kasambahay. Pumasok ako sa bulwagan. Hindi na ako nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot ako ng isang simpleng puting damit kasama si Ate Mendoza at ang 10 ahente ng NBI at PNP CIDG. Anong kahibangan ito? Ang sigaw ni Senator Montemayor habang nanginginig ang buong katawan. Humarap siya kay Valeria at daitang itinulak ang sariling anak. Wala akong kinalaman dito ang babaeng ito at ang pamilya Villarica ang gumawa ng lahat. Nakaluhod si Valeria sa sahig ng entablado umiiyak ng malakas habang nakatitig sa kanyang sariling ama na walang awang nagtapon sa kanya sa harap ng buong bansa. Sabi ng ahente ng NBI habang pinalilibutan si Valeria at Senator Montemayor. Senator Montemayor, Doña Valeria, may warrant of arrest kami mula sa ombudsman para sa kasong plunder, graft at corruption. Sa kabilang panig ng entablado si Marites Evangelista ay pilit na nagtatago sa ilalim ng mesa habang nanggagalaiti ang mga manonood ng kanyang livestream. Ngunit, mabilis siyang nilapitan ng isang opisyal at inabutan ng subpina para sa kasong cyber libel at obstruction of justice. Humarap ako kay Don Teodoro. Ang matandang kanina lang ay buong-buo ang pagmamayabang ay nakatayo ngayon sa gitna ng entablado na parang isang basag na estatwa. Namumutla ang kanyang mukha ng inginig, ang kanyang mga labi, habang nakatitig sa akin. Sabi ko boses, na malakas malinaw at puno ng walang katulad na dignidad. Ang karangalang itinayo mo sa loob ng 30 taon, Don Teodoro, ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng mga taong pinagsamantalahan mo. Para ito sa kapatid kong si Clarice at para sa bawat kasambahay na itinuring ninyong basahan. Mabilis na lumapit ang punong ahente ng NBI kay Don Teodoro at pinalagyan ng bakal na handcuffs ang kanyang mga pulso sa harap ng lahat ng kamera ng balita sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Catalina patungo sa gitna ng talakayan. Inilapag niya sa ibabaw ng mahabang mesa ng board meeting ang 2 papel, ang kanyang orihinal na birth certificate at ang huling sulat kamay na testamento ng kanyang inang, si Elena Rosales. Sabi ni Catalina sa harap ng lupon, "Ako si Catalina Rosales Villarica, ang anak sa labas na itinapon ni Teodoro para sa kanyang pera. At ngayong araw, tapos na ang kasakiman ng pamilyang ito." Tumingin si Catalina sa akin. Dahan-dahan siya lumapit at inihain ang kanyang kanang kamay para makipagkamay sa akin, may ngiti ng tagumpay sa kanyang muka. Sabi niya, "Nagawa natin, Thura. Panalo tayo." Tiningnan ko ang kanyang kamay. Dahan-dahan akong umiling at nanatiling nakalagay ang aking mga kamay sa aking gilid. Sabi ko sa kanya sa isang tinig na malamig ngunit puno ng kalungkutan. "Tapos na ang laro natin, Catalina. Alam ko na ang totoong ginawa mo sa nanay mo. Alam ko pinabayaan mo siyang mamatay ng walang gamot para lang magkaroon ka ng dahilan na magalit sa mundong ito." Natigilan si Catalina. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding kaba habang nakatitig sa lumang testamento ng kanyang ina na nakalapag sa ibabaw ng mamahaling mesang kahoy.
Matapos ang araw na iyon sa Grand Ballroom, ang dating itinuturing na hindi matitinag na kaharian ng pamilya Villarica at Montemayor ay tuluyang gumuho. Pumasok sa kulungan si Don Teodoro at Senator Montemayor para sa mga kasong plunder at graft na walang piyansa. Si Valeria naman ay humaharap sa sunod-sunod na kaso ng paninirang puri at cyber libel. Si Marites Evangelista ay nawala ng lahat ng kanyang mga tagapanood matapos siyang patawan ng malaking multa at kaso sa hukuman. Si Catalina ay kusa ring isinuko ang sarili sa mga awtoridad. Sa loob ng courtroom, inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa, ang pag-hack sa mga computer, ang pag-blackmail, at ang pagtatago ng mga dokumento. Ngunit sa halip na humingi ng paghihigan, di pumasok ako sa korte, hindi para pabigatan ang kanyang parusa, kundi para tuparin ang isang bagay na matagal nang dapat ginawa. Gamit ang tulong ng aking mga abogado, inayos namin na ang lahat ng bahagi ng mana na nararapat kay Catalina bilang legal na anak sa labas ni Don Teodoro ay hindi na mapunta sa kanyang mga kamay para sa paghihiganti. Sa halip inilipat ang buong pondo sa isang pampublikong institusyon, ang Elena Rosales Memorial Foundation. Ang fund na ito ay magbibigay ng libreng edukasyon at tulong pinansyal sa mga anak ng mga kasambahay at mahihirap na ina sa buong bansa. Nang marinig ni Catalina ang desisyong ito, habang nakatayo sa harap ng Wes, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Umiyak siya ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kagin, hawahan na sa wakas ang pangalan ng kanyang ina ay nahugasan na sa lason ng paghihiganti. Sabi ko sa kanya bago siya dalhin sa correctional facility, buhay ang ina mo sa kabutihang, maiiwan niya sa mundo, Catalina. Huwag mo nang ituloy ang kadiliman. Si Diego ay pumili ng ibang landas. Tinanggihan niya ang pamumuno sa lumang korporasyon. Ibinenta niya ang karamihan sa mga mamahaling ari-arian ng pamilya Villarica na walang kinalaman sa mga manggagawa at ginamit ang buong halaga para direktang bayaran at bawiin ang pinsala sa mga pamilya ng biktima ng bagyong Yolanda. Ang natitirang bahagi ng kumpanya ay ginawa niyang isang transparent na enterprise na may pantay na karapatan ang bawat manggagawa. Nagkita kami ni Diego sa huling pagkakataon sa tapat ng lumang gate ng Forbes Park. Sabi ni Diego ang kanyang muka ay mas magaan kaysa noong unang araw ko siyang nakita, bagamat may halong kalungkutan. Salamat, Tura. Kung hindi dahil sa katapangan mo, habang buhay akong naging alipin ng kasinungalingan ng pamilya ko. Hindi ko alam kung paano babayaran ang lahat ng ginawa mo. Hindi mo kailangang magbayad sa akin, Diego. Ang sagot ko, habang nakangiti ng bahagya. Ayusin mo ang buhay mo at tiyakin mong walang sinuman sa pamilya mo ang gagamit muli ng kapangyarihan para tapakan ng iba. Tumango si Diego. Inabot ang aking kamay para sa isang mahigpit at formal na pagpapasalamat bago siya tuluyang humakbang patungo sa kanyang bagong simula. Hindi na ako bumalik sa NBI. Nare-realize ko na ang katarungan ay hindi lamang natatagpuan sa loob ng korte o sa pagpapakulong ng mga kriminal. Ginamit ko ang aking kaalaman at kakayahan para itatag ang tanggulan ng kasambahay, isang center na nagbibigay ng libreng tulong pangkatotohanan, legal assistance at training sa self-defense para sa mga kasambahay, yaya at mga babaeng manggagawa sa buong Pilipinas. Lumipas ang 3 taon. Isang hapon, habang naglalakad ako sa tabi ng lumang mansyon sa Forbes Park na ngayon, ay naging isang pampublikong vocational training center para sa mga mamamayan. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Nakikita ko ang mga bata at mga kasambahay na masayang nag-aaral at nagtatawanan sa loob ng bakuran kung saan minsan akong sinampal at inabuso. Inayos ko ang aking damit at hinawakan ang lumang pilak na krus ni Clarice sa aking leeg. Numiti ako.
Ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi ang matalo ang iyong mga kalaban, kundi ang maiangat ang mga taong dating nakayuko sa ilalim ng kapangyarihan. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palayo sa ilalim ng sinag ng araw, habang ang hangin ng hapon ay nagdadala ng bagong pag-asa. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang lumang mansyon ng mga Villarica na ngayon ay isa ng community center para sa mga nangangailangan. Walang bakas ng karangyaan, wala na ring bakas ng kasamaan. Ang tanging natira ay ang simoy ng hangin na nagdadala ng kapayapaan sa aking puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Thura. Isang paglalakbay na hindi naging madali, nulit nagpatunay na ang tunay na dignidad ay hindsight ay hindi nasusukat sa ginto o sa apelidong hawak natin. Nang isulat ko ang eksena kung saan hinarap ni Thura ang sampal at panlalait sa harap ng maraming tao habang suot ang kanyang unipor, may personal ding kumurot ang aking puso. Naalala ko ang napakaraming kababayan natin, ang ating mga kasambahay, ang ating mga OFW na araw-araw na nagtitiis ng hirap at pang-aapi para lamang sa kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Kayo mga kabayan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Thura, makukuha nyo rin kaya ang magpatawad at ibigay ang mana para sa isang mas mabuting layunin. Saan nyo ba pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagluluto? Habang nag-aalaga ng bata? O habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho? Sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Naway gabayan kayo ng may kapal sa inyong pang-araw-araw na pakikibaka. Manatili tayong matatag, may dignidad at may pagmamahal sa kapwa. Tampok na pamagat ang lihim sa likod ng apron. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria Santos, 35 taong gulang, kasalukuyang nasa Hong Kong bilang isang domestic helper na ipinadala sa ating programa na may mensaheng nais niyang magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa niya. Kasambahay na huwag kailanman hayaang tapakan ng sinuman ang kanilang danggal. Paunawaang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat para sa layuning pang-aliw at paghahatid ng magandang aral sa buhay.